Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ngayon ay pag- ituro ko sa inyo kung paano gamitin ang program na ito na Expenses Monitoring and Budget Management Plan. Unahin kong i-discuss yung sa cash. Ngayon, para ma-monitor natin yung cash, may remarks tayo dito sa cash natin. Cash must be kept always in a secured place. Pag ipakalat-kalat mo yan, maaring hindi mo alam kung na nabawasan ba yan pag hindi mo siya i-monitor. Ngayon, ang pag-umpisa nito pag-record sa cash transaction record, isulat muna natin yung opening balance niya. Kung magkano magkano yung cash na nasa wallet mo. Bilangin mo isa-isa. December 8, December 1, 3025. Palagay natin yung sa 1,000 na bill, meron kang 8 piraso. Sa 500, merong isa. Sa 200, wala. Sa 100 bill, meron kang 8. Sa 50 na bills, meron kang 4. Sa 20 na bills, meron kang isa. Sa 10 na bills, meron kang wala. Sa 5 na bills, meron kang 13. Sa 1 na bill, meron kang 0. Kaya ang total na amount mo nandito nababasa mo yan dito sa cell na B2. Ang total amount ay 9,585. Pagkatapos ito yung piraso ng mga bills na remaining balance. Okay. Next, kunwari nagbawas tayo, may binili tayo, kumuha tayo ng cash sa wallet natin. Bumili tayo ng 10 itlog. Kumuha tayo ng 100, isang piraso. Ilagay natin -1. Pag kukuha tayo, ang ilagay natin minus. Pag maglagay tayo ng bill sa wallet, ano siya? Wala siyang minus. Okay. Ngayon yung 8, binawasan ng 1. Ang natira ay 7 piraso na 100 na bills. Ang amount ngayon na total ay 9,485. Okay, next, maintindihan na natin kung paano to gamitin yung sa cash transaction records. Kaya kailangan ito palaging i-update kasi pwede kayong kupitan pag kung saan-saan nyo lang nilalagay yung wallet nyo na may cash na laman. Okay, next. Sa GCash naman, sa GCash, ganun din, December 1, 2025, ang opening balance niya ay 3,000. Ngayon, nagbayad ka ng bill sa Meralco na 1,000. Kaya lagyan mo siya ng -1,000. 1,000. Okay, 1,000. Pag merong charge, isama mo na rin yung charge na ilagay mo dyan. Okay, automatic na siyang mag-calculate din ng balance. 2,000. Dito sa opening balance, dito mo siya itaas.
isulat. Ngayon, kailangan ditong GCash, huwag mong ipagsasabi yung impin mo para hindi magamit ng iba. Okay, yun lang yung sa GCash, madali na naman ito sa GCash. Kung nagbayad, negative, pag may pumasok, huwag mo nalagyan ng negative. Kagaya may nag-send sa'yo may nag-send sa'yo ng pera, bali 1,000, ilagay mo 1,000 pero wala siyang negative, kaya nagdagdagan yung balance, nagiging 3,000 na siya. Okay, next. Na discuss na yung cash, kung paano record sa GCash, ganun din. Ang next naman dito ay yung sa daily. Pag sa daily naman, para hindi hindi maano, araw-araw na hindi dadami yung isulat mo sa data na record, pwedeng sa isang araw, isulat mo na lang dito yung kung ano yung mga nabili mo sa tindahan, kagaya yung sibuyas, bumili ka ng sibuyas, bali 20, pagkatapos kung ano-ano pa yung nabili mo dyan, katapos ang total yan sa isang araw na yan, ito yon 50. Ngayon, kopyahin mo lang siya, katapos ilagay mo dito sa data, katapos i-record mo na lang siya dito, edit paste special values only, yun ang expenses. Katapos, ang ginawa, galing yan sa wallet mo. Yan din ang record mo. Galing sa wallet, ang daily expenses. December 8, 2025. Ang binili mo ay napunta siya sa daily expenses. Bali, pagpalabas, dito ka sa outcome maglagay 50. Katapos ang dinala dito sa account name na daily expenses. Dito mo ilagay sa 50 na income. Okay. Ganun pa rin ang ano mo sa next day, dito ko na magsulat. Katapos kopyahin mo to dito, i-highlight. Katapos edit copy, pagka-paste dito sa sheet na data. Isang beses lang sa isang araw. Hmm. O pwede rin, i-ano mo siya, dagdagan. Kung may binili ka pa, dagdagan mo ng nagiging 70 na. Kung may nidagdag na 20, basta sa isang araw, isang beses ka lang mag-record yan para hindi maubos yung number of rows natin. Bali, ang maximum limit ng number of rows na magamit natin ay 4,000 rows lang. Kung isang taon, pag marami kang sinusulat, baka hindi magkasya lahat. May sa daily na ano na natin, na-explain na natin. Ang kasunod ay itong budgeting. Itong sa budgeting, automatic na siya dito may lalabas. Ngayon, yung revenue dito sa January 31 na naipon, dito papasok sa next month ng February, yun ang gagawin nating i-budget natin. Dito naman sa
revenue natin, kukuha na tayo ng percentage kung magkano yung percentage na needs, percentage na wants, percentage na savings. Dapat ang total nitong sa percentage ay 100%. Ngayon sa needs, 50% yung nilagay natin. Pwede rin nang i-adjust pag gusto ninyo. Sa wants, 30%. Yung sa savings natin, 20%. Pero yung sa budget, dito tayo sa mag-budget kung magkano yung needs na nilagay mo. Percentage ng sweldo, revenue. Ngayon, yung una nating kinaltas nito, kung ikaw ay umupa ng bahay, pag wala kang inupahan, lagyan mo ng zero. Pero pag may inupahan ka, depende sa upa mo, yan, 10% sa budget mo sa sa needs. Ngayon, kung may kita ka na na 22,781, pag 10% lang yun ang kukunin mo, kailangan mong upahan ay halaga na 2,278 lang. Kung ang revenue mo ay budget amount ay 45, ang needs mo ay 22,781. So 2,000, wala kang mahanap na room siguro nito na Kaya dagdagan natin, gawin natin 20%. Maaari na makakuha na tayo ng paupahan na 4,000. Ayun. Kaya ito na yung babadgetin mo na 18,000. Nabawasan na yung sa bahay. Ngayon, kung meron ka pang mga babayaran na Meralco, ay palagay natin sa December. Sa January na budget ito, January next year, dito natin isulat. So, ipalagay na lang natin dito sa January. Kung sa Meralco mo ay 1,000, pagkatapos sa Manila ay 200, ngayon, wala ka ng internet, nag-ano ka na lang, nag 200 siguro isang buwan, bumili ka na lang ng ng load. Ngayon, meron ka pang ibawa sa budget mo na 1,400. Kaya ang matira ay 18,225. May bawasan ng 1,400. Ito na lang budget para sa pagkain, 16,825. Balance to pa lang. Yan pa lang ang budget na inawas mo sa utility bills. Ngayon, kung meron ka pang budget na iba para sa kung ano-ano, pwede ka pa magsulat yan. Palagyan natin sa education, mayroong 1,000. Ngayon, yung 16,000 mo na budget, bawasan ng 1,000. Ito na lang matira mo sa isang buwan, yung food allowance. Food allowance budget, 15,000 mahigit. Ayun ngayon, pag-budgetin mo sa isang buwan. Bali, 15,825. Next dito tayo sa monthly report. Itong monthly report nagkaano na yan, automatic na yan, kaya wala ka nang gagawin. Ito i-monitor mo na lang yung titingnan mo yung revenue, monthly revenue, makikita mo dito, pati monthly expenses, ibawas natin, yun ang magiging monthly net income.
Katapos pag cumulative naman dito sa baba, sa January, katapos kinita mo ng February, idagdag mo sa January, yan na yung sa cumulative niya, palaki ng palaki, padagdag ng padagdag hanggang sa umabot ng December. Ang total nito cumulative ay 28,983.71. Ito naman ay monthly net income ng November, 5,800. Sa December, 23,183. Pag gusto mo naman ng quarterly, ito yung net income mo quarterly, 28,983.71. Ito na yung sa balance sheet. Pagkabisado nyo na basahin ito, maganda rin makikita ito kasi makita mo yung magkano yung current asset mo, yung convertible to cash. December ito yung cash mo na convertible, 1,083. Yung non-current asset naman, 100,000. Ang total asset mo ganito, 1,183,000. Ito naman yung sa liability. Ito yung current liability mo dapat bayaran. Yung sa non-current, zero. Kaya ang total liability mo, 1,406. Ito naman sa net income, 23,187. Katapos total equity, pinagsama na yung sa last month at saka yung net income ngayong buwan na to, umabot na ng 1,182,000. Ngayon, may problema dito kasi not balance. Ang ibig sabihin, merong mali na pagka-record. Dito siguro, bakit hindi balance? Titingnan natin yung record natin dito. Alam bakit hindi nag-balance kasi hindi pantay yung dito, yung pagka-record natin. Sa journal entry nakalagay dito sa outcome 50, pagkatapos dito sa income 70. Kaya hindi siya nag-balance. Ang ibig sabihin, nagmali. Mali siya. Dito rin sa taas, makita mo rin siya dito. Hindi rin nag-balance, mali din. Kaya mali yung entry natin sa journal entry. Kaya kailangan baguhin natin. Tingnan natin kung okay na ba. Not balance pa rin. Okay na siya. Ngayon yung total asset sa total liability and equity ay parehas na kaya wala na siyang mali. Ito naman yung mga nagastos mo monthly katapos yung total. Sama-sama na ito yung revenue at saka expenses. Yung kinita, yung nagastos, yung pinaglagyan ng kita na sa folder rent, katapos yung GCash mo kung magkano yung balance ng laman, yung charges ng GCash. Pagkatapos dito naman sa bandang baba, expenses. Ngayon, malaman mo ngayon kung alin yung expenses mo na malalaki. Ito yung total niya. So, hanapin mo ito yung pinakamalaki na expenses mo. Realty tax, umabot na 9,564. Next dito sa summary. Ito naman sa summary, wala ka rin gagawin dyan. Dito mo lang monitor mo. Ito yung bawat recording mo sa journal entry. Mag-update ito kung magkano na yung balance. Dito naman sa balance as of today, malaman mo na yan isa-isa kung magkano yung amount bawat account title, kung magkano yung amount. Kagaya sa apartment rental, ang kinita sa taon na yan, 24,500.
Sa family gatherings, ang nagastos mo ay 2,200 sa taon na yun. Dito naman sa trial balance, i-check mo, dapat ang total niya sa debit at saka total sa credit ay parehas. Pag magkamali ng figure, ibig sabihin mali yung entry mo sa journal entry. Ito naman sa income statement, nandito na yung net income, pagkatapos itemize na rin yung kung ano yung mga revenue mo at saka yung mga expenses mo. Ang revenue ay inabot ng total 57,563.71. Ang expenses ay 28,580. Dito naman sa balance sheet, itemize na rin dito. Dapat merong ang total asset at saka total equity plus liability ay dapat parehas. Ngayon meron kang utang na babayaran na 1,406. May net income na 28,983.71. Ngayon, pag gusto mo naman na magbago ng opening balance, i-check mo yung ending balance, dapat yung income sa outcome na total ay magkaparehas. Pag hindi magkaparehas, lalabas dito sa cell na is 1, nakalagay please check. Pag may mali, dito yung total ng income sa total. Pero pag walang mali, parehas yung figure niya, wala siyang warning dyan. Blanco lang yung nakalagay dyan. Ngayon, pag gusto mo na mag-record ng panibago, kopyahin mo lang siya, i-edit, kopyahin, katapos punta ka sa sheet na data 1, i-paste mo siya dito sa taas, sa A3, edit, paste. Ngayon, mapalitan na itong entry dito sa taas. Dapat yung mga luma na ano muna, burahin na, i-delete lahat yung luma na record. At saka mag-upisa na uli. Okay. Pag opening balance, hindi mo pa alam yung retained earning mo, isulat mo lahat sa income yung nakalagay sa income, kagaya yung cash, yung GCash, yung sa iba pa na ano, dito mo isulat sa income. Ngayon, pag may liability, sa outcome yan, yung liability sa outcome, saka yung retained earnings. Dapat ang total ng income at saka outcome, pagkatapos mo ng opening balance, dapat magkaparehas yung figure niya. Okay. Ngayon, ang ginagawa ko, sa isang transaction, kailangan mo ng dalawang row. Yung isang row para sa outcome, katapos yung isang row para sa income. Okay. Halimbawa, ito, nagbayad ako ng realty tax. Ang gamit ko yung cash na sa wallet. Naglabas ako ng pera na 9,564. Okay, nilagay ko na dyan. Outcome 9,564 galing sa wallet. Ilipat ko sa realty tax. Pagkatapos, i-record ko sa baba, 134 realty tax. Yung halaga ay 9,564. Ilagay ko, i-record ko sa income yung 9,564. Sa description, ilagay ko kung ano yung pinagbayaran ko. Ito yung full 2026 realty tax. O pwede mo ring dito ka mamili. Ang outcome muna natin ay realty tax.
Katapos yung income ay hindi mali pala, mali. Ang una pala natin ay galing sa kumuha tayo ng pera sa wallet, outcome, katapos din, pinangbayad natin sa realty tax. O, ito na yung lumabas. Wallet at saka realty tax. Pwede mo siyang i-highlight yung dalawa, kopyahin mo, edit, copy, i-paste mo yung sana yung realty tax ito. I-paste natin dito sa okay. Na-paste na natin. Lagyan natin pizza yung kailan ng transaction na date. Dalawa rin yan. Yung sa wallet at saka sa realty tax. Itong sa description ng wallet, ilagay natin realty tax. Ang ibig sabihin, yung pinaggastusan natin na papunta sa realty tax. Ilagay natin siya yung amount 9,564 sa outcome. Katapos yung sa realty tax naman, lagyan natin ng record ng date. Ang description naman niya ay kung ano yung pinanggastusan natin, full 2026 realty tax. Yung halaga niya 9,564 isulat natin sa income. Dapat nasa row tama yung pagkalagay ng ano, kung kagaya nito sa wallet, nasa row 71. Naglabas ka ng pera, dapat sa row 71 pa rin outcome. Diyan mo i-record. Hindi pwede sa ibang row. Ngayon naman itong sa row na 72, realty tax, yung amount naman na ilagay natin dito sa income, bali ang halaga ay 9,564. Hindi pwedeng ilagay sa ibang row yan o ibang column. Diyan lang yan sa income pagkatapos sa tapat din siya na row, sa ano din siya, sa row ng realty tax, row 72. Okay, nag-gets na. Isunod natin kunwari ang sample ng nagbayad ka sa wallet ay yung GCash. Ito sa GCash. Okay, nag-withdraw tayo ng GCash gamit yung ATM. Ang halaga ng i-withdraw natin ay 10,000. Okay, piliin natin dito sa GCash. Maglabas tayo ng pira sa GCash, 105. Idalhin natin yung pira doon sa Bolt. Katapos yung transaction niya ay may charge, ng GCash charge. Okay. Ngayon, bali tatlo yung isulat natin. Ano? Kopyahin mo na, i-highlight muna natin yung tatlong row na yan. Edit, katapos copy. I-paste natin dito sa values only. Ngayon, ilagay natin yung pizza ng transaction. Yung sa GCash, ATM withdrawal. Papunta sa Bolt. Magkanong winidraw mo? 10,000. Kaso lang, ang nabawa sa GCash mo ay 10,015 may kasamang charge. Okay? Ngayon, ang nalagay natin sa Bolt ay ang halaga ay 10,000 lang. Pagkatapos yung GCash charge, ilagay natin 15 para mag para equal yung ano niya, figure niya. Yung sa outcome, 10,015. Sa income naman, 10,000 plus 15, 10,015 ang total. Kaya balance pa rin siya. Ang ginawa ko, bali tatlong row siya para mapasama yung charge. Ngayon, para hindi ka malito,
bawat transaction, lagyan mo lang ng isang blank na row. Ngayon, pag dalawang account lang yung gamitin, dalawang row lang. Pero pag mayroong mga charge, bali tatlong row na yung gagamitin. Ngayon, pag kabisado mo na at para makatipid ka ng row, pwede mo nang ipag is, i- pagdikit na siya, pagdikit. I-advance natin siya ng isang row above. Hmm. Wala na siyang bakante na row. Pagkabisado mo na, pero pag malito ka pa, hayaan mo na lang may blanco na isang row. Bawat entry mo ng transaction, dapat chichikin mo sa summary. Titingnan mo kung nag-balance ba yung sa balance sheet yung total assets, total equity liability at saka yung sa trial balance. Trial balance. Yan. Dapat parehas siya. Pati dito sa ending balance, dapat parehas yung total niya. Pag yan ay parehas yung total ng balance, ang ibig sabihin, tama yung entry mo. Okay, next. Tapos na tayo dito sa data. Ngayon, pag December 31, pwede mo na siyang kopyahin yung data mo. File. Pwede mo siyang i-download. Excel. O kung di ba sa CSV. Para meron kang record. Ngayon, pag ma-download mo na lahat yan, yung mga importante, kagaya itong sa data, yung sa summary, monthly report, pwede mong i-back up yan. Ano mo lang, i-edit, file, download, katapos Excel o kung di ba CSV file, ilagay mo na lang sa computer mo, itago mo na lang yung file niya. Ngayon, pagkatapos ng December 31, gagawa ka ulit ng bago, burahin mo na lang bago ka magbura, dapat makopya mo sa monthly report o sa summary yung opening balance. Kagaya ito yung opening balance. Dapat ma-highlight mo yun at ikopyahin mo. Okay, edit, copy, i-paste mo siya dyan. Value special, values only. Ngayon dito, i-delete mo na yung ngayon na-delete na natin. Okay na siya. So ito ngayon yung bago nating balance. Lagyan natin ng date na January 1 next year, 2026. Katapos kopyahin na lang natin siya. Okay. Tingnan mo yung niya, yung total balance, yung total niya. Kaya walang problema. Ngayon dito naman sa code, ito yung importante kasi pag magkamali dyan, hindi ma-calculate ng tama yung sa program natin. Dito maglagay ka kung ano yung mga account name na nagagamit mo. Pwede kang maglagay dyan kahit ano. Pagkatapos,
Sa category, pag hindi mo pa kabisado, pwede ka mag-email sa akin. I-email mo yung account name at ako na magbigay ng category para maiwasan yung mga mali na pag-categorize ng account name. Ngayon, magbigay ako ng file ng katapos fill upan nyo na lang. Yung sa account name, dito isulat nyo kung ano yung mga gusto mong gamitin na account name. Pagkatapos ako na lang mag-categorize. Pag naisulat nyo na lahat kung ano yung mga gagamitin mo account name, i-send nyo sa akin, yung attach mo yung file na ito at i-send mo sa email address ko. Ito yung email address ko. Ngayon, pag ang kailangan ko ay Gmail. Ngayon, pag wala ba kayong Gmail na account, gumawa na lang kayo ng bagong Gmail account. Pagkatapos, mag-email na lang kayo sa akin. Ngayon, pag nakategorize ko na siya, i-message ko na lang kayo na pwede nang gamitin yung program ng Expenses Monitoring and Budget Management Plan. Okay guys, yun lang. Sana magustuhan nyo ang program na ito. Okay, maraming salamat. Bye-bye.